Ganito naman po gawin nyo sa kamote. Napakasarap at napakalambot po nito. Hello po! For today's video ay gagawa naman po tayo ng ating merienda for today. Hindi lang po pang merienda, pwede rin po natin itong pagkakitaan. Kaya tara, samahan nyo po ako at gagawa na po tayo. Meron po ako ditong 1 kilong kamote. Ito po ay lulutuin muna po natin. I-on na po natin itong apoy. Linagyan ko na po pala ito ng tubig. At papakuluin natin ito hanggang sa ito po ay lumambot na. Takpan na muna po natin ito hanggang sa ito po ay maluto na po. After 35 minutes na paghihintay, eto na po yung ating kamote, malambot na po. Kaya i-off na po natin itong apoy. Na-amaze po ako dito sa kamote. Kulay white po yung balat niya, pero po yung laman niya po ay kulay purple. Hindi ko po pala uubusin yung 1 kilo, 2 piraso lang po ang gagawin ko pong puto kamote. Kasi malaki naman po ito at sigurado pong marami naman po yung magagawa natin itong 2 kamote. Balatan na muna po natin ito. Habang nagbabalat po tayo nitong kamote, magpakulo na po tayo ng tubig. After po natin itong mabalatan, ito po ay i-grated po natin. Gamit ko po itong pang-grated po natin sa cheese. Pwede din po kayong gumamit ng tinidor sa pagdudurog po nitong kamote. Itong pang-grated na po sa cheese ang ginamit ko para po madali po tayong matapos. Habang nag-grated po tayo nitong kamote, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, pa-subscribe naman po, pa-like na din po at pa-click na din po ng notification bell para parati po updated sa mga bagong video ko pong i-upload. Salamat po! After po natin mag-grated itong kamote, isit aside muna po natin at dito naman po tayo sa mga pangsahog po natin na ilalagay. Dito po sa malaking mixing bowl, ilalagay po natin dito yung 1 cup na kinayod po natin na nyog. Fresh pong nyog po ito. At maglalagay po tayo dito ng 1/2 cup na sugar. Maglalagay din po tayo ng 1 cup na glutinous flour. At naglagay din po ako dito ng 1/2 teaspoon na asin. At pagkatapos po natin mailagay yung lahat na sangkap, ito po ay hahaluin po natin. After po natin na mahalo ito, ilalagay na po natin yung pinag-grated po natin na kamote. After naman pong mailagay po natin itong pinag-grated po natin na kamote, ito po ay hahaluin po natin. Hanggang sa mag-combine na po dito sa kamote, yung lahat na sangkap na linagay po natin. Para madali po yung ating paghahalo, gagamitan ko na po ito ng kamay. Yung mga sangkap lang po na linagay po natin kanina ay yun lang po ang ating gagamitin dito sa pagluluto ng puto. Hindi na po tayo maglalagay dito ng tubig or gatas man po. Yung nyug po natin na kinayod, yun lang po ang magsisilbi or magpapamoist dito po sa ating puto. Kaya po sa nyug po natin na gagamitin ay dapat po yung fresh at hindi pa po ito napipigaan kasi yun po ang magpapamoist lang po dito sa ating puto kamote. At heto na po yung ating mixture. Okay na po ito. Ang susunod naman po natin gagawin ay ilalagay na po natin ito sa mga molder. Ang sukat po nitong molder na gagamitin ko po ay yung 3 ounce. Ito po yung ginagamit ko pong molder sa paggawa ko po ng puto dati. Lalagyan na po natin itong molder. Hindi lang po natin ito ipipress. Yung ganito lang po, yung parang gumagawa lang po tayo ng puto bongbong. Habang naglalagay pa po pala tayo nito dito sa mga molder, magpakulo na po pala kayo ng tubig para pagkatapos po nating malagay itong lahat na molder ay ilalagay na lang po natin sa steamer. Pwede rin po magpakulo na po kayo ng tubig habang nagbabalat pa lang po kayo ng kamote or nag-grated na po. Para pagkatapos po natin itong ma-mix or mahalo ay at may mailagay na po tayo sa molder ay may isa lang na po tayo. At dahil kumukulo na po yung tubig na pinapakulo po natin at may nailagay na po tayo sa molder, kaya ilalagay na po natin itong first batch. Ilagay na po natin dito sa tray ng steamer. At isa lang na po or ilagay na po natin doon sa pinapakulo natin or sa kumukulong tubig. Steam po natin ito ng mga 25 minutes. Pero tatakpan po natin ito ng may balot po yung ating pangtakip ng tela para hindi po siya matuluan ng tubig. At heto na po yung takip natin. Binalot po natin ng tela. Yung apoy naman po natin ay iset nyo po sa medium to high heat. At yung texture po ng ating mixture ay dapat po ganito po, medyo buhaghag po.
Guys, kung hindi nyo pa po ito nasusubukan gawin, itry nyo na pong gumawa nito kasi napakasarap po talaga. Kahit anong kulay po na kamote, pwede nyo pong gawin ganito. First time ko lang pong gumawa nito ngayon, pero talagang nasarapan po talaga ako. Napakasarap po talaga nitong puto kamote. Kasi yung texture po ng ating mixture ay para lang po sa puto bumbong lang naman po. Ang kaibahan lang po ay yung nyog ay hinalo na po natin dito sa mixture. At heto na po yung nagawa po natin or nailagay po natin sa mga molder. Bale, nakagawa po tayo ng 22 pieces. After 25 minutes, i-check na po natin itong ating linuluto na puto. At heto na po, luto na po yung ating first batch na puto. Ilagay na muna po natin dito sa isang lalagyan at ito po ay papalamigin muna po natin. Pero pwede rin po natin tanggalin to sa molder kahit po medyo mainit pa kasi hindi naman po siya madikit. Kasi hindi naman po natin ito pinag-press sa paglalagay po natin dito sa molder. Kaya madali lang naman po siyang matanggal. At ilagay na po ulit natin itong pang second batch ng ating puto kamote. Same process lang po, takpan po ulit natin itong takip na may tela. At heto na po yung first batch na naluto po natin na puto kamote. Papalamigin po natin ito ng konti at mamaya i-unmold na po natin. At dahil medyo malamig na po, kaya i-unmold na po natin, ilagay na po natin dito sa isang serving plate. Napakadali lang po itong i-unmold kasi hindi naman po ito madikit kasi hindi naman po natin pinrest na mabuti sa paglagay po natin sa molder. At meron po tayong nyog kaya hindi po siya didikit sa molder. At heto na po yung ating puto kamote. Titikman na po natin at ipapakita ko po sa inyo kung talaga pong malambot po itong ating puto kamote. At heto na po. Hatiin po natin para malaman nyo pong malambot po talaga ito. At heto na po. Napakalambot po talaga nito. At yung nyog po ay malambot na din po kaya ang sarap na combination po dito sa kamote. At linagyan pa po natin ng malagkit flour kaya para po siyang puto bongbong. Ang kulang na lang po ay cheese at condensed milk. At kung may leche flan pa po ay lalong napakasarap po nito. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-try gumawa po nito, mag-try na din po kayo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tinderang Kusinera. Bye-bye. God bless us all.